Ngayon, sasabihin ko sa inyo yung mga nangyari. Ikikwento ko sa inyo yung mga nangyari around these things. At kayo na bahalang mag-conclude, manghusga kung ano ang ano. Kasi it's not for me. Me, I will just present to you what I know, the evidence that we can get from social media. And it's up to you to conclude, is he a Duterte supporter or is he a friend of Marcos? O ito, panoorin mo natin ito munang pagkahuli sa kanya kasi napaka-importante ho nito. Ito, pasok. Arestado ng mga ahente ng NBI ang founder ng media company na Peanut Gallery Media Network at 4 na iba pa. Dahil ito sa pangingikil umano kay former House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Para sa update, magbabalita si Gio Robles. Gio, nasaan na ngayon itong 5 suspect? Cheryl, tama ka nga, no? Iniharap na sa media kanina ng... Bibigyan ko kayo ng konteksto mamaya ng PGMN at saka ni Mabanta. Napaka-importante no, tsaka ni Romualdez. Ikikwento ko sa inyo. NBI, si Franco Mabanta, ang founder, CEO, Pangulo ng Peanut Gallery Media Network, isang online media platform. Arestado sa entrapment operation ng NBI si Mabanta at 4 na iba pa dahil sa reklamong extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez. Mismong ang representative ni Romualdez ang complainant ayon sa NBI. Sa press briefing na din ni NBI na nangikil, humingi umano sina Mabanta ng 350 million pesos kay Romualdez. Grabe, no? Kapalit ng hindi paglalabas ng expose kaugnay sa dati. Pero alam mo, tataka ako dito, naka-freeze daw yung account niya ni Romualdez, di ba? Naka-freeze daw yung account ni Romualdez, pero bakit nakapaglabas ng 350 million? O dito, 300 daw. Actually, baka 75 lang ito dahil sabi 4 na Gibbs. Wow. Para palang kotse yan, 4 na Gibbs. Sa kotse, 10 10 taon. House Speaker. Kalaunan, ibinaba umano sa 300 million pesos ang hinihingi ni Mabanta na babayaran sa 4 na tranche. Ibig sabihin, 4 na hulugan na tig 75 million pesos. May video na tinukoy si Matibag na ginamit daw ni Mabanta para i-blackmail si Romualdez pero hindi pa nagbigay ng detalye si Matibag kaugnay sa nilalaman ng video dahil sa ilalim pa sa pagsusuri ng forensic team ng NBI. Samantala, sumama ang News 5 sa operasyon ng NBI kagabi na aresto sila Mabanta sa isang exclusive village sa Pasig gabi nitong Martes, May 5. Nakipagkita sila Mabanta sa isang agent na nagpanggap na tauhan ng dating House Speaker. Nang matanggap ang marked money, dito na gumalaw ang mga operatiba ng OTCD. Mula sa Pasig, dinala dito sa NBI headquarters sa Pasay sina Mabanta para sa booking, procedures at medical. Nakatakda silang sumailalim sa inquest proceeding sa Pasig City Regional Trial Court at kakatapos nga lang ng briefing, diretso na sila agad doon. Dadalhin sa NBI detention facility sa Muntinlupa sina Mabanta. Dumating rin kanina ang legal counsel ni Mabanta at 4 na iba pa pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Cheryl. Eto, bigyan ko na kayo ng pangunang konteksto. Actually, biglang pumutok yung ito ang nangyari kasi dyan. Ipapaliwanag ko natin. At lalagyan po natin ito ng mga resibo. Noong talagang panahon ni Marcos during the campaign, actually nagkaroon pa nga ng konting alitan, allegedly, di umano. Etong si Franco Mabanta at yung isa pang vlogger, yung malusog, di ko na lang papangalanan kasi hindi naman siya pinangalanan dito. Yung bayot na malusog, hindi ko na lang sasabihin. Kasi pareho silang kaibigan ni Marcos. Yung nagpipretend na Duterte supporter dati, yung bayot na mataba. Hindi ko na lang sasabihin yung sabi nilang may sakit na daw. Yun ang dating magkakaibigan. At ang balita nga, ito'y balita po ito'y alleged lang ito'y haka-haka lang nung iba. Ito'y kinwento nung iba. Naglaban daw itong si Mabanta at itong si Bayot.
Hindi ko na sasabihin kung sino yung Bayot, ha. Kilala nyo naman yan, sigurado ako. Mag-isip kayo. Think. Di ba? Siya po, naglaban daw sila. Kasi etong si Bayot, sinulot daw sa kanya kay Mabanta si Marcos. So, kliyente ni Mabanta talaga si Marcos. Sa katunayan, may mga lumabas na balita nasa politiko. Papakita natin. Hindi, para maintindihan natin kasi hindi ho tayo basta-basta, yan, ayan. Ito po, mismong politiko ang nagbalita. Bongbong Marcos taps Franco Mabanta as social media director. Siyempre, itong si Bayot, hindi ito nakapwesto nung panahon ni Pangulong Duterte. Nagpipilit ito na makapwesto nung panahon ni Pangulong Duterte. At may balita pa nga, kinikilan niya. Sinisingil niya, alam mo naman si Pangulong Duterte, ayaw sa ganyan. And, ginamit pa si Moca nun para magpalakas sa mga Duterte. Pero, alam mo naman, hindi ho ganun sa kampo ni Pangulong Duterte. Kaya galit na galit ito kay Moca . Banat-banatan pa nito si Moca nun . Meron din siyang isang kaibigan na nakisali din. Naaway-away sila dyan. Binanatan si Moca. Hindi nila matanggap na bakit mas matalino sila, mas matalino siya, si Moca ang kinuha bilang assistant secretary ng Malacanang. Kasi hindi nila maintindihan na si Pangulong Duterte hindi yan tumitingin lang sa talino mo o sa iyong galing. Hindi yan. Hindi lang yan dyan. Napaka-importante ng loyalty and yung heart mo. Kung talagang para sa bayan ka. Hindi porket matalino ka lang, yun na yun. Hindi ko sinasabing hindi matalino si Moca, pero ang sinasabi natin dito, si Moca kasi may dunong, may puso, at talaga namang loyal sa mga Duterte. Etong si Bayot, wala talaga yan. Walang yan, political butterfly yan. Ngayon nga, kita nyo, namamayagpag ang animal, paldong-paldo. Kasi nga, nung time na yun, hindi siya nakapwesto kay Duterte. Ang nangyari, etong si Mabanta, eto na nga, nakasulat na mismo, social media director. Sinubukan niya ngayon sumipsip dito sa mga Marcos, etong si Bayot. To the point na nabola niya ang mga Marcos. Kaya ngayon, na kay Marcos siya. Kaya ngayon, natanggal si Franco Mabanta sa mga Marcos. Ibig sabihin, para bagang pinili daw, di umano, allegedly, kwento ito, pinili daw ng mag-asawang Marcos, etong si Bayot. Huwag nyo na lang papangalanan si Bayot, ha? Alam nyo naman kung sa utak nyo kung sino yung si Bayot, Kasi wala na yan, lubog na yan, Nabuking na yung kanyang Caracas, paldong-paldo na yan. Ngayon, di umano, ito si Franco Mabanta ay natanggal doon. Okay, ibig sabihin nawalan na, ayan, nakasulat naman Hindi ko na kailangan magsinungaling. O ayan, nakasulat na po Siyang social media director. And it was the time na may plano itong maging presidente ito si Marcos Noon pa lang yan, panahon pa ni Pangulong Duterte yan. So binibuild up nila yan. Kaliwat kanan sa kanila nang gagaling yan. At yung mga bataan yan, yung mga kaibigan yan, makikita nyo yan sa mga picture, di ko na sasama. Di ko na lang dito. Lumabas din ng picture sa social media. Kung saan nandun si Bongbong Marcos, nandun si Lisa Marcos, nandun si Franco Mabanta, at iba pang mga vlogger. At nandun din si Moca. And we are witness to that. Nakita natin yon, alam natin yan. Pero, takang-taka sila. Kasi, si Moca, hindi nag-Marcos noong 2022, sorry. Ito, kwento niyan, totoong kwento to. Sa katunayan, medyo si Moca lang ang lumipat, umalis doon sa mga nandun. Kung mapapansin ninyo, hindi ko na lang sasabihin kung ano yung picture na yun, pero nakikita nyo na yun sa social media. O kung alam ninyo, i-post nyo na yun dito. Lahat ng mga vlogger na naandun ay nangampanya noong 2022 kay Marcos.
Si Mocha lang ang hindi. Bakit? Kasi nag-uusap kami ni Mocha noon eh. Siyempre as an advisor, chief of staff niya, as a manager niya dati, nakikinig sa akin yun. At sinabi niya nga sa akin, hindi daw niya malunok na magiging presidente si Marcos. Kasi, tandaan ninyo, kahit ako, pumunta po ako sa bahay ni Marcos mismo. Based sa nakita namin, based sa narinig namin, sa tingin namin hindi kaya maging presidente nito. Malayong malayo sa karakas ni Pangulong Duterte. Kasi kami naman, kami, open kami. Kung sa tingin namin magaling itong kandidato na to, why not Poknat? Di ba? Kasi para sa bayan kung makakatulong sa bayan. Ang problema, nakita namin, hindi siya pasok dun sa mga kategoryang gusto namin. Kaya hindi kami nag-Marcos doon. At doon sa picture na yon, si Mocha lang ata ang hindi nag-Marcos doon. Lahat. Nagtaka nga sila kasi parang akala nila magma-Marcos. Ang hindi nila alam kasi kami, talagang solid kaming Duterte. We listen to President Duterte. And we asked the President before, nung 2022 election, we asked him, ano ba talaga ang lagay nito ni Marcos? And kinuwento sa amin ni Pangulong Duterte kung sino talaga si Marcos. Kaya before ba naglabasan niya mga bangag, alam na po namin yan. At naniwala kami kay Pangulong Duterte. That's why we didn't campaign for him in 2022. Etong si Mabanta, ang sabi, natanggal daw dahil sa kagagawa ni Bayot. Ano kinaugnayan ngayon? So, along the way, nag-disappear ito si Mabanta. May mga bali-balita na due to, balita ito ito ay alleged lang, due to some health issues, kaya nawala ito si Mabanta. Sabi nila, we do not know. Basta nawala siya sa vlogging scene. Nawala. Tapos biglang suddenly nag-appear yung PGMN. So we didn't know kung sino yung PGMN. Kasi halatang funded yung PGMN. Ibig sabihin, hindi funded. I'm not saying na someone is funding them. What I'm saying is may pera sila. Ibig sabihin, kasi malakas yung, yung kanilang studio, may opisina. Hindi sila yung mga vlogger na kumuha ng camera, kumuha ng cellphone, tapos nag-video. Hindi ganun. Talagang organized. As a matter of fact, meron pang isang host doon na gumagaya kay Mocha. Yung style niya, ginagaya si Mocha. At marami nagsasabi niyan. Kaya lang, sabi ko nga kay, sa mga taong nakakausap ko, always, lagi ko nakakausap to, maging wais kayo. Always let time be your friend. Dapat yung panahon. Dahil ang panahon will reveal the true colors of a person or persons o mga groups. Bakit? Nung nabalitaan namin yan, di umano daw na ang nasa likod ng PGMN ay si Franco Mabanta. Medyo na kami. Sabi ko, bakit? All of a sudden, nabuo bigla ito nung nawala siya after, tapos bigla nabuo ito. Anong agenda nito? Tapos yung tinitingnan namin, ito observation lang ho ito. Ito observation, not fact. Nung tinitingnan namin, banat ng banat sa mga Marcos, pero hindi bumabanat kay Romualdez. Nagtataka kami ngayon, sabi ko. Maraming mga balagera na nagtataka. Yung mga dati rin niyang kasamahan, nagtataka rin. Hanggang meron nagsabi sa akin, di umano, ay ito daw ay okay? Allege. Ito daw ay hawak ni Romualdez. We do not know kung totoo yun. As a matter of fact, never ko nilabas yun. Kaya nung nabalitaan ko ito, nagulat ako. What is this? Kabayong buntis. Ano to? Di ba? Parang, akala ko ba yung bali-balita, yung chismis na kinikwento na hawak daw ito ni Romualdez, biglang eto lumabas. Na tila kinikikilan daw si Romualdez.
kinikwento ko sa inyo yung nalalaman ko. Kinikwento ko sa inyo yung buong picture at chismisan sa social media, lalong-lalo na sa mga vlogger. Ngayon, eto, naglabas si Auntie Claire ng video. Ha? At ang lupit ng video na ito, papakita ko sa inyo para mabigyan ko kayo ng konteksto. Ha? Para masabi ko sa inyo kung ano ba talaga ang nangyayari. Kasi importante ito eh. Wait lang ha. Asan na yun? Bakit di ko nailagay? Ay, sorry. Hindi ko ata nailagay. Dali, hanapin ko lang. Yung kung saan aha. Ito. Magandang hapon, Yusek. Okay. Baka may Yan. reaction mo Importante pala yan. sa pagkakaaresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speak. Huwag kayong kukurap ha. Maganda tong video na to. Ipapaliwanag ko sa inyo yung picture. Kasi alam ko yung picture na yan eh. Okay? Alam ko yung picture na yan, kaya huwag kayong kukurap. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Follow up po, kilala po ba siya kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaign? Kilala daw ba siya ni Marcos? Yan ang tanong. Etong si Yusek Castro, bago lang to eh. Wala tong alam. Hindi to kasama nung panahon na nangangampanya si Pangulong Duterte, panahon naging presidente si Duterte, panahon na naging presidente si Marcos, panahon na nangangampanya si Marcos. Wala pa itong Yusek Castro na to. Nagmamagaling ito. Yan ang una. Kasi bakit? Dating anti-Marcos ito eh. Naging Marcos loyalist na lang ito nung naging nung na-hire na siya. Recent lang yun, 2 years ago, 1 year ago. If I'm not mistaken. Pero wala ito sa eksena nun. Kasi kilala namin ang bawat isa. Lahat po ng mga vlogger, OG po kami dyan eh. So alam ko kung sino-sino talaga yung eto. Duterte loyal to. Eto, political butterfly to. Alam namin, kilala namin. Kaya ang dami ngayon, sa totoo lang ha, wag ko kayo magagalit, napakaraming vlogger ngayon ginagamit lang ang mga Duterte para sa sarili nilang channel o vlog. Para lumago. Kasi nakita nila, madami ang Duterte supporter. At minsan, madaling malinlang yung iba. Kaya ang dami dyan, Marcos loyalist naman. Pero sa totoo lang, dahil nakita nila, uy, malakas ang Duterte dun tayo. Hindi mga OG yan. Kilala ko yung mga OG, o sasabihin natin, mga original, na lumipat sa Marcos, tas bumalik. Wala namang masama doon. Kasi mali mo, na-realize sila na nabudol talaga sila. Pero kilala ko talaga yung solidong Marcos, tapos nung malalaglag na si Marcos, lumipat na. Alam kasi nila ang galawan sa social media. Ang pakialam nila, yung content and views, dahil doon sila kumikita. Not really because they are fighting for our country. Campaigns noon na sumusuporta kay Pangulong Marcos. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Anong karapatan mong sabihin yan? Wala ka nga nun eh. Hindi siya kaibigan daw ni Marcos. Mamaya ipapakita natin yung mga picture na nagpapatunay na kaibigan ito ni Marcos. At ipapaliwanag ko yung bawat picture. Hindi lang basta ipinost. Yung konteksto ng picture na yon. At eto, sinasabi niya, hindi daw siya kaibigan. This is totally a lie. Alam ng lahat ng mga political vlogger na matagal na nagbablog since 2015, 13, 14, alam nila lahat at alam naming lahat na si Mabanta ay malapit sa mga Marcos. Hindi ka nga makakalapit nun kay Marcos, kaming mga vlogger, hanggang hindi dumadaan sa kanya. Kaya wag mo kaming ululin. Wala kang alam.